Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon 48 minutes ago. Tungkol ito kay Master Sergeant Orly Gutesa. Kahapon na report na cannot be reached. So nasaan na ba siya? Ngayon may good news. Nagsalita si former Congressman Mike Defensor. Master Sergeant Gutesa is in good hands. So maligaya siya ngayon. Yung nasagasaan niya, kinakabahan na, lumuluha. Orly Gutesa nasa proteksyon ng mga kapwa Marines. Mike Defensor. Ibinahagi ni dating anak kalusugan Representative Mike Defensor na kasalukuyang nasa proteksyon ng kanyang mga kapwa Marines si Orly Gutesa. Ang testigong naglantad na naghatid siya ng mga maletang puno ng pera kina Representative Saldico at dating Speaker Martin Romualdez. Sa panayam kay Pinky Webb, sinabi ni Defensor, "No, I haven't talked to him, but a message was relayed to me. Friends told me that he is okay. He was with his fellow Marines, officials who want to ensure the safety of Sergeant Gutesa." Dagdag pa niya, bumisita rin kay Gutesa si dating Marine Colonel Ariel Cherubin. Dito na sila ngayon, delikado. Suportado ng living hero, Medal of Valor awardee si Colonel Ariel Cherubin. Siya na ang nangunguna para protektahan ang kanilang kabaro. Okay. Si Defensor mismo ang nagpakilala kay Gutesa kay Senator Marcolita bago ang Senate Blue Ribbon hearing, kung saan tumanggi itong pumasok sa protective custody ng Senado matapos ang kanyang testimonya hinggil sa umano'y kickbacks mula sa flood control projects. So, nakakagaan ng damdamin na nagtutulungan ang mga kapwa niya Marines para proteksyonan siya. And I believe, kasama na ang kanyang pamilya sa proteksyon. Kasi hindi pwedeng pabayaan ang kanyang pamilya. Nabanggit na yan ni Attorney Guanzon sa kanyang post na kung itong sundalo lang ito, walang problema dahil sanay siya sa gipitan, sanay siya sa ganyang sitwasyon, ang pamilya hindi. Kaya somebody must help the family, and I believe kasama na yan sa plano. Okay? Napakaganda itong move na ito ni Master Sergeant Gutesa kasi hindi siya nagpailalim sa anumang protective custody na yung gusto niya sa kanyang affidavit, yung Witness Protection Program. But siguro may nakapag-advise sa kanya or na-realize niya na hindi siya safety doon. Hindi ko na lang ipaliwanag. Kayo na ang bahalang nag-isip. Bakit? Naisipan ni Master Sergeant Gutesa na huwag nang magpailalim sa Witness Protection Program. The answer is obvious, di ba? O kahit sa Senado. Kasi dalawa yung pwedeng mag-protect. Senado, they can also protect him. But the best protection, mga kapwa niya Marines, yung may tiwala ba siya? Alam nga naman nagpro-protekta sa iyo, hindi mo kilala. Baka traidorin ka pa. Kaya yan ang nangyari kay BP Sara. Nung pinagtatanggalan siya ng security, yung mga pinagkakatiwala niya, tinanggal. Papalitan ng bago. Sabi niya, inyo na lang yan. Huwag nyo na akong bigyan ng security. Mag-hire na lang ako. Private security agency. So, ganito rin ang nangyari and it's so good. Wise move talaga.
sa nabanggit ni Secretary Boying kahapon ba yon na no show. Hindi nagpakita si Master Gutesa sa DOJ dahil i-interviewin daw siya, i-evaluate siya para tignan kung credible ba siya bago nila aksyonan yung kay Speaker Martin Romualdez na kakasuhan ba o hindi. Kaya lang, no show. Ako rin. Kung ako si Master Sergeant Gutesa, hindi na ako magpapakita sa Hindi na ako magpapakita sa sa DOJ. Bakit? Alam nyo na. The reason is obvious. So anong mangyayari ngayon sa paano magkakaroon ng katuparan yung hangarin ng mamamayang Pilipino na mapanagot yung di umano'y utak. Yung kanyang sinumpang salaysay, peki ko yung perma. But ang mga abogado nagsasabi na immaterial na yun kung peki o hindi yung notary public. Hindi nawala yung saysay, yung niya. Kasi nag-sworn, nag-oath na siya sa Senado. To tell the truth, but nothing but the truth. So, buhay pa rin yung kanyang testimony. At ang maganda ito is, yung kanyang testimony, marami ang naniniwala. Although may mga ilan-ilan na, daw yun, scripted ni Senator Marcoleta. But to me, he is very credible. Kaya nga, tingnan mo, pati mismo ang living hero, yung Medal of Valor awardee, hindi basta-basta maniniwala yan sa isang testimony na sinungaling. By the way, mabibilang mo lang sa kamay ang mga living Medal of Valor awardee. Kakaunti sila. At isa na yan si Colonel Quirubin na nag-post na, Orly Gutesa, you made me so proud as a Marine. And thank you, sir, Colonel Quirubin, na nandyan ka aalalay kay Master Sergeant Orly Gutesa, our modern day hero, laban sa greedy politician na walang kabusugan sa kayamanan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo na mamagi tayo ngayon ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na ako rin diri sa kape ni Bae Paganan. Nag-abuno sila, nagtinabanga sa pag-abuno. Mag-spray na pod kay naman og abuno. So kani nga kape tag 25 ang isa ka punuan ani. O 29 na ni sila ka pamilya ang nakatanom. Yan ni Bae Paganan. So ang 29 ka pamilya, so nagkabato 14,550 na seedling. So dagan na gid ang yang sanga, nagduha na ni kabulan nga kape. So nindot gid kaayo kay dagan na yang sanga. So salamat gid kay sa Ginoo. Nindot kay ang turok sa kape.
So salamat kay sa Ginoo og sa nag-sponsor og ilabi na sa nagatan-aw sa video. Ug yan ni Bai Paganan nga kape.